to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light. Muli pong nagbabalik ang programang Kapitulo Bersikulo. Mga minamahal po naming suking taga-subaybay, kumusta po kayo? Hangad po namin na patuloy pa rin po ninyong tinatamasa ang mga pagpapala, kabutihan at kagandahang loob ng ating mahal Diyos sa ating pong pagsasama-sama sa loob po ng isang oras ng pagtatanghal ng programang ito. Sana ho ay makinabang po kayo sa mga pagpapalang espiritual na inilaan po ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga nanunood sa programang ito ng Kapitulo Bersikulo. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo na makakasama po ninyo sa loob ng isang oras, Brother Jerry Sevilla po. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat lagi po ninyo sinusubaybayan ang programang ito. Ako at ang buong team ng Kapitulo Bersikulo ay bumabati po sa inyo. Lalo tigit sa amin po mga kababayan na nanonood sa iba't ibang panig po ng mundo. Yung po mga kababayan namin na nariyan po sa Filipino Adventist Community Group sa Geneva, Switzerland. Yung Filipino Adventist Community Group naman dyan sa Ireland. At ganoon din po ang mga kababayan at mga kapatid natin dyan sa Japan. Sina Mr. and Mrs. Kenneth Bilyeza at ganoon din si Sister Grace Takage, si Sister Emma Ballesteros at saka si Sister Emmy Perez Yamano. Lahat po ng ating mga taga-subaybay dyan sa Japan, sana po ay nasa mabuti hukay kalagayan samantalang tayo po ay magkakaniig ng isang oras sa impapawid para sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sa mga kapatid naman natin dyan sa Dubai, sa Kingdom of Saudi Arabia, yung mga kapatid natin dyan sa USA, iba't ibang lugar po dyan, sa iba't ibang states, sa US, binabati po namin kayo. Yung mga kababayan po natin dyan sa New Zealand, mga kapatid po natin dyan sa Singapore, sa Malaysia, yung mga kapatid natin dyan sa Hong Kong na nanonood po sa ating programa, at sa lahat na po ng ating mga taga-subaybay sa buong mundo, sana po ay maging pagpapala po sa inyo ang gagawin po nating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sa aming mga kababayan dito sa buong Pilipinas, sa kapuluan po ng ating bayan, kami po'y bumabati sa inyo ng masaganang oras ng panonood po sa inyo. Ngayon po ay ating pong tatalakayin ng isa pong napakagandang paksa na ito po ay talagang pinaghandaan ko para po sa inyo. Dahil na rin po ito sa request ng ating pong mga taga-subaybay, marami po sila na atin daw pong talakayin ng buong detalye ang mga biblical basis and references ng doktrina ng Trinity at i-refute po natin sa oras na ito yung pong mga anti-Trinitarians na mga nagkakalat ngayon sa loob po ng Seventh-day Adventist Church. Kaya ho namin gagawin ito sapagkat gusto ho namin proteksyonan ang loob ng iglesia dahilan sa may plano, mayroon pong sinasabi ang Diyos sa banal na kasulatan na ingatan po ang buong kawan ng Panginoon na kanyang binili ng dugo sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak dahil sa papasukin ito ng mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Kaya naman po bilang tugon sa panawagan ng mga apostol at sa panawagan din po ng ating Panginoon Jesucristo na ingatan ang kawan, iingatan po natin na huwag mailigaw o mailihis sapagkat hindi lamang po mga ordinaryong miyembro ng Seventh-day Adventist ang may ganitong kaisipan, kundi minsan nakakalungkot mang isipin. Pati mga manggagawa ng ating pong samahan, mga pastor minsan, meron din ganitong klaseng mga pagtuturo. Kaya po ating pong sasagutin yan at yan po ay bibigyan ho namin kayo ng detalyadong pagtalakay, Biblia, at maging sa mga referensya na ating gagamitin. Bago po tayo dadako roon, mga giliw naming taga-subaybay, nais ko po kayong anyayahan na tayo po ay sama-samang manalangin sapagkat nais nating hilingin ang kapangyarihan ng langit sa pamamagitan ng ating gagawing pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Panginoon po naming Diyos, makapangyarihan po naming Ama, muli ay amin pong bubuksan ang ginintuang pahina ng inyong banal na kasulatan. Hinihiling po namin na kami kasihan ng kapangyarihan at karunungang nanggagaling sa kalangitan sa pamamagitan ng gabay ng inyong Santong Espiritu. Ituro po ninyo sa amin ang mga bagay na aming kailangang matutunan upang hindi kami maisansay o mailihis sa aming pong gagawing pag-aaral, kundi bagkus ang pawang mga katotohanan lamang ang siyang aming matutuklasan sa aming pagsasaliksik sa mga kapitulo at bersikulo po ng inyong Biblia. Magbukas nawa din po kayo
ng kaisipan ng aming mga taga-subaybay upang sila po ay lubos na makaunawa sa aming pong gagawing pagtalakay sa isang napakagandang paksa na may kinalaman po sa kalagayan po ninyo bilang aming Diyos. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. At kagaya po ng aking nabanggit sa ating pong panimulang pananalita kanina sa ating pong paksang ito, ay amin pong minarapat sa programang Kapitulo Bersikulo na atin pong sagutin yung pong mga kumakalat na mga anti-Trinitarians sa loob ng iglesia. Lalo na po sa ating pong mga iba't ibang mga lokal na iglesia na kung saan ang mga leader mismo at saka yung mga manggagawa ang siya pong nagbibigay ng ganitong mga pahiwatig. Kaya po tayo sa programang ito ay nais po natin bigyan ng pansin at kasagutan yung pong mga request sa atin na talakayin po natin ang buong detalye ito. Nais ko lamang pong banggitin sa inyo, mga giliw na taga-subaybay, na sapagkat ang ating pong banal na kasulatan, ayon mismo sa pagtuturo ng mga apostol at maging ng ating Panginoon Kristo, dito po sa aklat na isinulat ng mga apostol sa mga sa gawa ng mga apostol, dito sa Kapitulo 20, ang bersikulo po ay 28, at itutuloy ho natin hanggang bersikulo 30. Ganito ang ating mababasa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya kanyang sariling dugo. 29. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Ito po ay pahiwatig at babala ng mga apostol. Lalo na pong si Apostol Pablo na ang sabi niya ay ingatan ninyo ang kawan. Ang kanya pong pinatutungkulan dito ay ang mga obispo, ang mga leader, ang mga nangangasiwa sa loob ng iglesia. Na sabi niya, sapagkat ang iglesia ay binili ng dugo ng ating Panginoon Kristo, nararapat lamang na ingatan sapagkat ito ay mahalaga at ito'y tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit kailangang ingatan? Sapagkat ang sabi niya sa binasa natin sa 29, pag alis niya ay magsisipasok ang mga ganid na lobo na hindi magsisipagpatawad sa kawan. Saan manggagaling? Sa bersikulo 30, magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo. Ay di sa makatuwid, hindi na ho tayo lalayo. Sa panahon ng mga apostoles, meron pong mga ganid na lobo na ang ginagaway nilalapa, walang pakundangang inaatake ang mga ang kawan o ang mga tupa ng ating Panginoong Diyos na nasa loob ng iglesia. At ang sabi riyan ay yung mga ganid na lobo na yan magdadala ng mga alagad sa kanilang mga hulihan, sa kanilang hulihan. Sa madaling salita, sila ho ay nakakahikayat din. Sila rin ay nakakapanliligaw rin sapagkat mismo sa loob manggagaling ang mga ganid na lobo. Now, ano ho ba ang ginagawa nito pong mga ganid na lobo na ito? Ito po ay magtuturo ng mga hidwang pananampalataya kagaya po ng ating mababasa dito po sa aklat ng Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 1 hanggang bersikulo 2, ganito ang ating mababasa. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na nagtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Yung pong mga ganid na lobo na magsisilitaw din sa loob ng iglesia na ang kanilang punteriya ay ang mga walang kamalay-malay na mga tupa sa loob ng iglesia. Ang sabi po ng Apostol Pedro, sila'y magsisipasok o magdadala ng mga hidwang pananampalataya.
At kapag sila magdadala ng hidwang pananampalataya, magkakaroon ng kaguluhan sa loob ng iglesia. Malilituho yung mga kapatid. Ngayon, kaya ang sabi ng Biblia, dahil sa bagay na yan, yung pong mga taong ito ng mga bulaang guro sa loob ng iglesia, ang sabi po dyan ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Paunang salita po yan ng inyong lingkod. Sapagkat gusto po nating sabihin, sa panahon pong ito, ang iglesia natin, ang Seventh-day Adventist Church, ay inaatake loob at labas. May mga nalabas, ala tayong problema dyan kasi madali niyong ma-identify yan, madali nating ma-block yan, madali natin yung ma-counter, sabihin na natin, madali ho natin silang mabigyan ng proteksyon yung mga umaatake sa labas. Kilala mo alam mo kung sino yung mga nasa labas Ang pinaka nakakatakot dito, yung nasa loob. Kasi, mga silent killer yan. Mga silent deceiver yan. Ngayon, kung hindi ka mag-iingat, lalo na yung mga obispo sa loob ng mga lokal ng iglesia, hindi natin namamalayan na yung mga pulpito natin, ginagamit na nitong mga kapatid natin na iba ang pananaw sa mga aral na meron tayo sa loob ng iglesia. Kagaya po ng madalas naming banggitin sa programang ito ng kapitulo, bersikulo, mga giliw naming taga-subaybay, na ang amin pong pananampalataya tungkol sa Godhead o sa Kadyusan ay nakabatay sa pundasyon ng Biblia. Gaya po ng aking sinabi, meron po tayong fundamental beliefs ang Seventh-day Adventist at yan po ay fundamental, pangunahin, backbone of our faith. Kasama po dyan ay ang doktrina ng tungkol sa Godhead. Diyan po sa fundamental belief ng Seventh-day Adventist na yan, sa number 2, belief, ay ipinapakita po riyan na merong Ama, Anak at Espiritu Santo na kinikilala ang mga kapatid namin na Seventh-day Adventist. So ang Seventh-day Adventist Church, sa fundamental doctrine namin, naniniwala kami na may Ama, Anak at Espiritu Santo na nagkakaisa, tatlo na nagkakaisa, kaya po doon natin hinango yung salitang Trinity. Trinity, sapagkat ang ibig sabihin po ayon sa konteksto ng mga Seventh-day Adventist, tatlo na nagkakaisa. Dalawang salitang pinagsama, tri, which means three, and unity, which means nagkakaisa. Sa madaling salita, yung doktrinang Trinity ay tatlo na nagkakaisa. Wala naman pong tumututol na may Ama, may Anak, at Espiritu Santo, at yung tatlong yan ay hindi naman naglalaban-laban yan. Hindi naman yan nag-aaway-away o kaya nagpapaungusan sa isa't isa. Nagkakaisa po sila. Meron silang pagkakaparehas ng nature, meron silang pagkakaparehas ng attributes. Kung ang Ama ay omnipresent, ang Anak ay omnipresent, ang Banal na Espiritu ay omnipresente. Anong ibig sabihin ng omnipresente? Nasa lahat ng dako. Ang Ama ay omniscient, nalalaman ang lahat ng bagay. Ang Anak din ay nalalaman niya ang lahat ng bagay, omnisciente rin siya. Ang Banal na Espiritu rin ay nalalaman niya ang lahat ng mga bagay, omniscient din po siya. Ay baka sabihin po ninyo kung saan-saan ko pinagkukuha yung aking mga sinasabi, hindi ko na lang babasahin yung mga talata kasi gusto ko pong mabigyan ng pansin yung po mga anti-Trinitarians. Special ko pong inihahandog sa inyo ito. Yung mga anti-Trinitarians na nagkakalat sa loob ng Adventist Church. Ito pong biblical basis natin, palasak na po at palaulit-ulit na ho namin binabanggit dito. Kaya hindi masyado ako mag-focus dyan, kundi sa mga references na akin pong babanggitin mamaya. Yung pong Ama, Anak at Espiritu Santo, kagaya na aking sinasabi, omnipresente ang Ama, na siya ay nasa lahat ng lugar. Mababasa natin sa Awit 139, versikulo 7 hanggang 12. Nang sabi roon ay walang makakatakas sa harapan ng Ama. Kahit na ilagay mo ang higaan mo sa itaas ng langit, naroon siya. Kahit ilalagay mo ang iyong higaan sa ilalim ng lupa, hindi ka makakatakas sa paningin ng Ama. Ang Anak din ay omnipresente sapagkat doon sa aklat ng Mateo 18:20, ang sabi ni Kristo, kahit na 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan niya, naroon siya sa kalagitnaan nila. Sa madaling salita, kung tayo magkakasamang magkakatipon, iba-ibang lugar, parehas na naroon si Kristo sa ating kalagitnaan. Omnipresente siya. Ang Banal na Espiritu rin ay omnipresente, kagaya ng ating mababasa doon sa Juan 14:16. Siya ay nasa lahat ng dako din.
At yan ay mababasa rin natin sa awit 139, versikulo 7 hanggang 12, na hindi ka makakatakas sa harapan ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Yung anak o yung Ama ay omnipotent, makapangyarihan sa lahat, kagaya ng ating mababasa sa Daniel 4:35 na ang sabi roon, walang makakahadlang anuman ang gagawin ng Ama sa kanyang sariling kaparaanan. At ang anak din ay omnipotente. Omnipotent din sapagkat ang sabi dun sa Isaiah 9:6, ipapanganak ang isang bata at ang kapangyarihan ay maaatang sa kanyang balikat at siya itatawagin ka mga makapangyarihang Diyos. O yun, omnipotente, makapangyarihan. Siya, ang banal na espiritu rin, ay omnipotente. Pag sinabing omnipotente, makapangyarihan din. Kagaya ng ating mababasa sa Roma 15:19, ang sabi ng Apostol Pablo, sapagkat ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, may kapangyarihan ang Espiritu Santo. Omnipotente rin po siya. Omniscient. Ang Ama ay omniscient, nalalaman niya ang lahat ng bagay, kagaya ng ating mababasa sa awit 147, versikulo 5. Ang anak din ay omniscient din, nalalaman niya rin ang lahat ng bagay, kagaya ng ating mababasa sa aklat ng Juan 16:30, na nung sinabi ni Kristo bago tumilaok ang manok, nalalaman na ni Kristo kung ano ang gagawin ni Pedro. Omnipresent, siya po'y omniscient, nalalaman niya lahat ng bagay hindi pa man tumilaok yung manok, alam niya ng ating Panginoong Kristo, pati yung oras at manok na yung kanyang kulay, kung ano yung titilaok, nakita na ng Panginoong Kristo sapagkat siya ay omniscient. Nalalaman niya lahat ng bagay. Ano pa? Ang Holy Spirit din ay omniscient. Unang Korinto 2:10 hanggang 11. Iyan pong mga binabanggit kong yan ay pangunahin lamang pong katangian ng Ama, Anak at Espiritu Santo na sila ho ay makapantay sa likas na kalagayan at attributes. Ngayon, kung yan tatlong yan ay magkakapantay, di tapos na yung pong ating pagre-resolve sa doktrina ng Trinity. Bakit? Yung Trinity nga po, ang ibig sabihin, tatlo na nagkakaisa. Tatlo na magkakapantay-pantay sa likas na kalagayan. Yan ho ang pagkakaintindi ng mga Seventh-day Adventist sa salitang Trinity. Tatlo na nagkakaisa. Tatlo na magkaiba-iba ang persona, subalit sila ay nagkakaisa. Iisang Diyos ang tinutukoy. Ngayon, atin pong bibigyan pa ng pansin at katunayan sa Biblia kung saan ibinatay ng mga Seventh-day Adventist sa Bible yung higit sa tatlo na persona ng iisang Diyos. Huwag ho ninyong mamamali, mga giliw naming taga-subaybay, na ang mga Seventh-day Adventist ay naniniwala sa iisang tunay na Diyos. Hindi ho kami naniniwala sa maraming mga Diyos. Naniniwala ho kami doon sa binabanggit ng Biblia sa aklat ng Deuteronomio sa Kapitulo 6, ang bersikulo po ay 4. Kung tawagin po ito sa ating pag-aaral, ay ang Shema ng mga Hudyo. Yung kanila pong pagbigkas sa pagkakilala nila sa tunay na Diyos. Sa 6:4 ng aklat po ng Deuteronomio, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Yung pong pagpapakilala ng Biblia na ang paniniwala ng mga sinaunang mga patriarka at ng mga propeta sa Old Testament. Shema ng mga Hudyo, na minimemorize po yan ng mga Hudyo, sapagkat yan ay pinakapangunahing doktrina ng mga Hudyo sa kalagayan ng tunay na Diyos. Meron silang kinikilalang iisang tunay na Diyos. Pero yung iisang tunay na Diyos na yan ay ginamitan ng salitang Echad. Echad. Nang ibig sabihin ng Echad sa salitang Hebreo ay compound unity, plural in form, but singular in meaning. May higit sa iisa, datapwat isahan ang bilang. Compound unity, plural in form, but singular in meaning. Paano po natin patutunayan sa Biblia na may ganyan ngang pangyayari na binabanggit ng Bible na ang Diyos, bagamat siya ay nagpapakilalang iisang Diyos, subalit
may higit sa iisang persona na bumubuo diyan o pumapaloob sa iisang Diyos na tunay na binabanggit ng Biblia. Alam niyo, kapag pinag-uusapan ang Bible sa panahon ng Old Testament, lalo na sa aklat ng Isaiah 45:5, babasahin nga ho natin sapagkat yan din ang kadarmihang ginagamit laban sa atin ng ating mga kaibigan. 45:5, Ako ang Panginoon at walang iba, liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigkisin ka, bagamat hindi mo ako nakikilala. Kung mapapansin po ninyo, ito po ay pangungusap ng Panginoon Diyos na siya ay wala ng iba liban sa Kanya na tunay na Diyos. Bakit po? Kung ihahambing natin ang tunay na Diyos sa maraming mga Diyos-Diyos ang kinikilala, ang mga paganong bansa na bumihag sa mga Israelita sa panahon noon ng Old Testament, marami silang mga kinikilalang Diyos-Diyosan. Lalo na sa Ehipto, ang dami mga gods. Iba-iba mga gods. Ang mga kinikilala ng mga heathen nations. Maraming mga Diyos-Diyosan sila. Pero, ang sabi ng Biblia, sa ganang kanila, sa ganang mga mananampalatay, mga Israelita, meron lamang silang kinikilalang iisang Diyos. Iisang Diyos, Echad Elohim. Echad Elohim, nang ibig sabihin po ay isang Diyos, subalit merong higit sa iisang persona sa loob ng iisang Diyos. Kung ihahambing mo yung nag-iisang tunay na Diyos, meron siyang personalities within that Godhead or within that Elohim God na pinag-uusapan ng Bible. Ano hong katunayan dyan na mayroon pong higit sa isang persona yung iisang tunay na Diyos, Echad Elohim, na nasa aklat ng Deuteronomio 6:4, na Shema ng mga Hudyo. Pakinggan po ninyo, at ganito po ang ating mababasa sa Genesis, sa Kapitulo 1. Palasak na po ito. Bakit ba? Ito lagi naming doktrina at nakasulat sa Bible. 1:26 at 27. Sabi po ng Biblia, ganito, At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang siya nila, o nilalang niya sila na lalaki at babae. Pansinin niyo doon sa 26, ang sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Yung nag-uusap doon, magkalarawan, magkanatin, magkawangis. Sabi nung ibang mga tumututol dyan, yan daw mga anghel, hindi ho. Dahil nag-uusap dyan, magkalarawan at magkawangis. Kailanman sa Biblia, wala kang mababasa. O saan man sa Biblia, wala kang mababasa na yung mga anghel ay ipinakilala ng Biblia na kalarawan ng Diyos, kawangis ng Diyos. Ang nag-uusap po dyan ay ang magkawangis at magkamanlalalang, sapagkat ang pinag-uusap ay paglalang nila sa tao So kapag ang Diyos ang nagsasalita, ang nag-uusap, ang kausap niya ay ang kapwa niya manlalalang at kapwa niya kawangis, kapwa niya kalarawan. Iyan higit sa iisa na nag-uusap dyan dahil may kausap yung nagsasalita dyan sa 1:26. Pagdating na doon sa 27, hindi na sinabi ni Moises na sila, kundi ang sabi ng Biblia, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Si Moises na. Kanina sa 26, ang nag-uusap, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Ang nag-uusap, kapwa magkalarawan, kapwa kawangis, at kapwa mga manlalalang. Pero pagdating ni Moises, nung nagsasalita na si Moises, ang sabi niya, at nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Hindi na kanilang larawan, kundi kanyang larawan. Samantalang, doon sa 26, si Moises din naman ang nagsulat Doon sa 26, pagdating sa 27, nung si Moises na ang gumawa ng kanyang conviction, ang sabi niya, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Hindi na ginamit yung kanilang, sapagkat naroon na ang paniniwala ni Moises sa kaisahan ng manlalalang
na nag-uusap na magkalarawan. Yan po ang foundational truth ng Bible tungkol dyan sa Diyos na binubuo ng higit sa iisang persona. At yan nga po ay founded from the Scriptures. Ano pa pang ating babasahin? 3:22 po ng aklat ng Genesis. Ang sabi po ng Biblia ganito, "At sinabi ng Panginoon Diyos, narito't ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bungang punong kahoy, buhay at kumain at mabuhay magpakailanman." Mapansin po ba ninyo, sinabi ng Panginoon Diyos, narito ang tao'y naging parang isa sa atin. Ay di lagi ho siyang may kanatin, may kaatin sa panahon pa lamang po ng Genesis. At yung magkaatin, magkanatin na yan, pagdating na si Moises na magkukonklud, ang sabi niya palagi, kanyang, siyang, isahan na pagdating kay Moises. Pero yung Diyos na kinikilala ni Moises, merong laging kanatin, kaatin, kalarawan, kawangis. May isa pa pong talata ng Genesis sa Kapitulo 11. Ang bersikulo po ay 7. Ganito po ang ating mababasa sa pahiwatig din ng Biblia. 11:7 ng aklat ng Genesis. "Halikayo, tayo'y bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita." Halikayo, tayo'y bumaba. Nagpapakilala na merong higit sa iisang persona, Diyos O ano hong katunayan pa na talagang yung Diyos na yan magkakasama magkahiwa-hiwalay na persona, magkaiba ang kanilang kalagayan. Gaya po ng aking madalas na gamitin sa aklat ng Isayas bilang pagpapatunay na meron talagang tatlo ang magkanatin diyan ay Isayas 48, ang bersikulo 12, 13 at 16. Bersikulo 12, "Inyong dinggin ako, O Jacob, at Israel na tinawag ko. Ako nga, ako ang una, ako rin ang huli." Pansinin ninyo, ang nagsasalita diyan, siya ang una, siya rin ang huli, siya ang nagpapakilalang ako nga sa talatang yan, 13, "Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y magsisitayong magkakasama." Pansinin ninyo, creator yan. Walang duda na yan ang manlalalang ng langit at lupa. Nagpapakilalang ako ang una at huli. Nagpapakilalang ako nga na binabanggit ng Biblia. Pagdating sa 16, pansinin ninyong mabuti. "Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na mangyari ito, nandoon nga ako. At ngayoy sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu." Yung pong manlilikha ng langit at lupa na nagpapakilalang ako ang una at huli, na siyang nagladlad ng patibayan ng langit at lupa. Ang sabi ni Isayas, isinugo siya ng Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu. Naroon na po yung Espiritu, naroon na rin yung Ama na nagsugo. Sino ba yung isinugo na yan? Nagpapakilala sa kanyang sarili na ako ang una at ako ang huli. Walang duda na yan ang ating Panginoon Kristo. Siya ho ang isinugo ng Ama at ng kanyang Espiritu. Kaya ho ang paniniwala ng mga patriarka, ng mga propeta sa panahon ng matandang tipan, yung iisang Diyos na kinikilala nila ay binubuo ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, pero hindi sila tatlong Diyos, sapagkat sila ho ay tatlong persona na bumubuo sa iisang Diyos. Echad Elohim. Na ibig sabihin ng Echad, plural in form but singular in meaning. Maramihan, datapwat isahan. Anong katunayan yan? Dito sa aklat ng 17 ng Juan, pakinggan po ninyo kung saan inihalintulad ng Biblia ang kaisahan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. 17:21 ng aklat po ng Juan, ang sabi po niya at versikulo 22 din, "Upang silang lahat," ay di marami yan "ay maging isa, na gaya mo, Ama,
sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Silang lahat daw ay maging isa. Napansin po ninyo? Yung marami, lahat pero iisa. Lahat pero isa, ang sabi ni Kristo. Versikulo 22, at ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Saan iisa ang Ama at ang Anak? Iisa sila hindi sa bilang, kundi iisa sila sa layunin, iisa sila sa kanilang kalikasan, iisa sila sa kanilang attributes, iisa sila sa kanilang kalagayan bilang tunay na Diyos. Ang pinag-uusapang kaisahan diyan ng Ama at ang Anak ay hindi kaisahan sa bilang, kundi kaisahan sa layunin at sa kanilang likas na kalagayan. Ganyan paniniwala ng mga Seventh-day Adventist. Ang Ama ay iba sa Anak at ang Anak iba sa Espiritu Santo. Subalit sila nagkakaisa hindi sa pamamagitan ng numerical number or numerical one, kundi sa pamamagitan ng composite one. Echad Elohim sa salitang Hebreo. Marami pa po kami sanang babasahing mga talata. Alam kong alam naman ninyo yan. Kayo mga sumusubaybay sa ating programang Kapitulo Bersikula mula noon hanggang ngayon hindi ho namin yan wala hong patid ang amin pong paghahayag ng tungkol sa kalagayan ng ating Panginoon Diyos at ng kalagayan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yan po, dyan hinango ng mga Adventista ang aming fundamental belief. Number 2, na may kinalaman sa Godhead, Kadyusan. At yan ay ang doktrina na ang tunay na Diyos, ang nag-iisang tunay na Diyos, ay binubuo ng Ama, Anak at Espiritu Santo, founded from the Scriptures. Ganyan po namin pinahahalagahan ang doktrina na tungkol sa Kadyusan o Godhead, sapagkat yan po ay founded, yan po ay hango, yan po ay nakalagay sa katotohanan ng Biblia. Kaya nga po ang aming pong programa dito sa ating programang ito ay kapitulo, bersikulo, sapagkat hindi ho namin gawa-gawa ang aming mga doktrina Ngayon, bakit ko sinasabi yan? Sapagkat may mga kumakalat kasi na yun daw Trinity, gawa daw ng Katoliko, inadapt daw ng mga Adventista. Naku po! Sino nagsabi sa inyo? Kayo po mga nagkakalat na mga anti-Trinitarians. Tingnan po natin ngayon kung totoo ba yung inyong mga bintang na yan at saka inyong mga batiko sa mga doktrina. Ulitin po namin, sa loob ng iglesia, maging sa panahon ng mga apostol, may lumalabas sa loob ng iglesia ng mga bulaang guro. Kaya naman, hindi katakataka na sa loob ng Seventh-day Adventist, may mga bulaang guro din. Mga pastor pa ngayong iba Mga elder yung iba Walang karapatang maging Adventist yan. Ganyan ko katotoo magsabi. Bakit? Adventista ka pagkatapos lalabanan mo yung doktrina ng Seventh-day Adventist. Di para kang pamilya na ang tawag doon black sheep, hindi ba? Kasi ang doktrina ng Adventist founded from the Scriptures and we have that fundamental beliefs. Ngayon, kung tututulan mo yung ating fundamental belief dyan sa Godhead, ay di black sheep ang tawag sa iyo. Hindi ka kaisa ng Adventist sa pagtataguyod ng mga doktrina. Lalo kang nakakahiya kung ikay pastor o ikay elder. Kung ikay elder, wala kang karapatang magiging elder ng iglesia. Kaya nga po, doon sa mga kapatid namin, na may mga elder kayong ganyan, i-text po ninyo sa akin. Text na ninyo sa amin. At kami ho'y handang makipag-usap sa mga yan. Huwag lang guluhin ng inyong pananampalataya. Okay lang ho sana yan kung makikipag-aralan. Ang problema, ituturo pa sa loob ng iglesia Ngayon, ano ang kanilang pinagbabasihan? Ganito po. Meron pong 10 akong na-research dito na ito po ay ni-research, binigay sa atin na na-compile po ito ng isa po nating leader from the General Conference na si Derek Gillespie, na ito po ay kanyang presentation noong 2010, presentation niya doon sa ating ginawang General Conference session. Meron po siyang 10 mga bagay kung anong pinagbabasihan ng mga anti-Trinitarians sa loob ng Adventist. Ito po ay nasa konteksto ng mga Adventist. Adventist po ito na ngayon ay kumakalaban sa doktrina ng Trinity sa Bible at sa ating fundamental beliefs. Ang una nilang rason
The Seventh-day Adventist pioneers always rejected the Trinity and never used the word Trinity to describe the Godhead since it is unscriptural word. Ibig sabihin, dahilan daw sa kanila, kaya nila hindi tinatanggap ang doktrina ng Trinity dahil ni-reject daw yan ng ating mga pioneers. Hindi ba totoo ganyan ang sinasabi sa inyo ng mga anti-Trinitarian? Hindi daw yan doktrina ng ating mga pioneers. Rejected daw yan ng mga leaders o ng ating mga naunang mga mananampalatayang mga leader, mga pioneers. Pangalawa, the SDA pioneers always maintain that there are only two beings of the Godhead. Yun daw ating mga pioneers, naniniwala lang daw na mayroon lamang dalawang being ng kadyusan. At yun ay ang Ama at saka ang Anak. Ito naman yung doktrina na inire-reject nila yung Holy Spirit as person of the Godhead. Number 3, the SDA pioneers always saw the Holy Spirit is just the being or presence of the Father or Christ, but not the third or separate being or member of the Godhead. Ayun, may naalala akong pastor niya na nagsasabing hindi daw persona ang Holy Spirit, kundi ay Espiritu ni Kristo at Espiritu ng Diyos. Mahinang klaseng pag-aaral yan. Pastor pa naman to. Ngayon, atin pong bibigyan ng pasagot yan. Number 4, the SDA pioneers never directed worship or prayer to the Holy Spirit. Pang-apat po yan. Hindi daw na ang atin daw mga pioneers hindi daw nananalangin sa o kaya sumasamba sa banal na espiritu. Mahinang klase din po doktrina yan o kaya pangangatwiran yan. Sasagutin po namin yan mamaya. Number 5, the SDA pioneers never accepted that Christ is fully eternal, just like the Father, since He was begotten by Him. Hindi daw sila naniniwala na si Kristo ay umiral na kasabay ng Ama na walang pasimula. Alam naman natin sa Bible si Kristo nang galing sa walang pasimula, Mika 5:2. O dyan pa lang bagsak na kaagad yung argumento na yan Hindi ba? Ano pa? Number 6 o number 7 o 6. The SDA pioneers never saw our God as Father, Son, and Holy Spirit together. Kaya nga pala may nagtatanong sa atin dito kung sa langit makikita yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Sinagot ho natin yan. Makikita mo ni roon sa langit. Wala nga lang tala sa Biblia na nagkasama yung tatlo na nakita. Ang madalas na nakikita yung Ama at Anak, yung Anak nasa kanan ng Ama. Pero yung Holy Spirit hindi mo makikita kung saan siya nakalagay. Pero hindi nangangahulugang wala ang Holy Spirit. Nandoon po. Ilang beses na po namin sinagot sa Bible yan. Mahinang klaseng argumento ito ng mga anti-Trinitarians. Ano pa? Number 7. The Omega heresy predicted by Ellen G. White is fulfilled by an acceptance of the Trinity of the Godhead after 1931 in Adventism and amounts to tritheism or the worship of three gods. Naniniwala raw po ang Seventh-day Adventist doon sa pagtanggap na ang Trinity of the Godhead ay noong 1931 lang. Ayan. Ibig sabihin nila 1930 pababa ay hindi kinikilala ng mga Adventist pioneers in Adventist Church ang ganoong paniniwala ng Trinity. Number 8, a Godhead Trinity cannot proven from the Bible itself. Sino nagsabi sa inyo? Halos nga maputol na yung liig ko sa kababasa kanina na it is already founded from the Scriptures. Marami pa nga akong talata niyan Kaya totoong napakamali ang mga doktrina ng mga anti-Trinitarians. Number and is a Roman Catholic invention of the 4th century and after a doctrine which borrowed largely from ancient pagan ideas of trinities. Hindi ho ba naririnig ninyo yan? Na yung doktrina daw na Trinity galing daw sa Roman Catholic Church, inadapt daw ng Seventh-day Adventist, wala daw sa Biblia yan. Taka naman mo Ngayon yung sinasabi namin sa Bisaya, nagpataka lang mo. Halos nga magkaputol-putol na yung ugat ko rito sa sisigaw at kababasa ng mga talata sa Biblia. Sasabihin ninyong hindi biblical founded, hindi founded from the Scriptures. At sinasabi niyong ayon sa doktrina ng Trinities. Mayroon ba kami sinasabi rito na ayon sa doktrina ng Catholic, ang Trinity? Kinuha lang ho natin or ginamit lang natin yung Trinity as term of convenience. Kasi yung Trinity, tatlo na nagkakaisa. Totoo naman ang Trinity, dalawang salita ang pinagsama yan, tatlo na nagkakaisa. Anong tawag mo sa isang madaling pagkaintindi o madaling salita nung tatlong nagkaisa?
kung hindi mo tatanggapin yung salitang Trinity. Godhead, walang problema. Basta naniniwala ka sa Ama, Anak at Espiritu na nagkakaisa, tanggapin mo. Kung ayaw mo ng word na Trinity, huwag mong gamitin. Pero nung nasabihin mong mali yung doktrina ng tatlong persona sa iisang Diyos, malaking problema mo dyan. Ngayon, sumunod po nating ipapakita yung reason number 9, in that it cannot be shown in the scripture that the Spirit is more than just the mind and presence being of the Father and Son themselves. Hindi daw makikita sa Biblia na yung Ama ay yung Espiritu ay meron ding kagaya ng anak at ng Ama na siya ay being o person. Ang dami na po namin mga binabanggit na talata sa Biblia niyan eh. Maski nga hindi na ako magbabasa ng mga reference ng ating mga pioneer, sa Bible na lang eh. Di ba ilang beses so namin pinagsasabihin niyan dito na yung banal na espiritu persona, pangatlong persona ng kadyusan. Pag sinabi mong person, meron siyang pakiramdam, meron siyang pandama, meron siyang consciousness. As a persona, it is being characterized kagaya ng pakiramdam ng tao, pero hindi siya tao. That's the word, person. Holy Spirit, nasasaktan, napipighati. Ang banal na espiritu ay nagsasalita. Ang banal na espiritu ay nagdedirect. Ano yan? Hangin? Pambihira. Kaya kayong mga anti-Trinitarians, bago sana kayong ngak na ngak, mag-aral muna ho kayo, ha? At pag-aralan ninyong mabuti ang Bible unang-una. Pangalawa, yung ating gagamiting references mamaya para i-refute itong pong 10 ninyong mga dahilan na halos pare-parehas lang. Atin pong i-refute lahat yan. Ngayon, pang-10, worship in song or praise and prayer is never directed to the Spirit in the Scriptures. Puro naman kasi mga akusasyon lang yan. Wala namang basis eh. Ngayon, amin pong iisa-isahin yan. Tapos na ho tayo sa Scriptures. Basis ng kasulatan. Ngayon ay basis ng ating mga pioneers and references ng ating mga libro na galing sa ating mga pioneers, including ang ating sugo na si Mrs. Ellen White. Tingnan po ninyo at babanggitin po namin sa inyo. Ngayon, ang sabi pa rin ng mga anti-Trinitarians, wala daw kasi sa Biblia, tinututulan daw ng mga pioneers yung pong doktrina ng Trinity. Alam niyo ho kung ano yung tinutulan ng mga pioneers natin sa doktrina ng Trinity nung mga naunang panahon, ng mga 1800s, particularly in 1869, 1865, mga 1860s pa yan, na kauumpisa lang ng ating church as organized church. 1863 tayo na organized. Alam niyo kung ano yung mga tinutulan ng ating mga pioneers? Babasahin ko pong ilan. Ito isinulat po ng isa sa ating pioneer na si R.F. Cottrell. Isinulat po niya ito sa Review and Herald, July 6, 1869. Ito na yung sinasabi kong referensya na gagamitin po namin sa inyo. Halos hindi ko nga ho maubos. Gustong-gusto ko pong ipaluwa lahat itong referensyang ito para makita ninyo na totoo po kami sa sinasabi namin. Kaya bago ho kami nag-start kanina, isang katerba po ang aking pag-aaral na ginawa rito sa ating mga rami. Akong libro dito Refuting the Anti-Trinitarians Within the Adventist. Pag binasa kong lahat yan, makakalbo ako sa sobrang dami Kaya yung mga anti-Trinitarians, ba't hindi kayo makipag-usap sa amin dito? Bakit ang inyong kinakausap yung mga kapatid naming wala namang kaalam-alam sa bagay na sinasabi ninyo? Ha? Nga ba kayo? Kagaya rin ho kayo ng mga reforms Naka-atake lang ho kayo sa mga walang malay. Tama ang Biblia. Ang nilalapan ninyo yung mga tupa na walang kamalay-malay at walang kalaban-laban. Ba't hindi kami ang inyong umpisahan? At nang makita ninyo ang hinahanap ninyo, na hindi ko namin tinatakot. Ang sinasabi ko lang, makikita ho ninyo kung gaano kasinungalingan yung dala ninyo. Ngayon, amin pong babanggitin sa inyo, ano ho yung doktrina na tinututulan ng ating mga pioneers tungkol sa Trinity? Ito yon. Review and Herald na isinulat ni R.F. Cottrell noong July 6, 1869. Ano nakalagay? That one person is three persons and the three persons are only one person is the doctrine which we claim is contrary to reason and common sense. Biruin mo,
Yung doktrina na umiral sa panahon ng mga 1800s, 1860s, sinulat ito ni R.F. Cottrell, yung doktrina na 3 persons in 1 person. Tatlong persona sa isang persona. Sa Bisaya pa, mabuang man ka anak. 3 persona sa loob ng isang persona. Imposible. Yan ang tinututulan ng ating mga pioneer. Hindi ganyan ang doktrina ng Adventist. Until now, tinututulan ng Adventist yan. Ang magulong doktrina yan 3 persona sa loob ng isang persona. Yan ang doktrina na tinutulan nila. Ano nakalagay pa? Common sense daw, kalaban ng common sense ng Bible. Ano pa nakalagay? The being and attributes of God are above, beyond out of reach of my sense and reason. Yet our Creator has made it absurdity to us that 1 person should be 3 persons and 3 persons but 1 person. Ang gulo, di ba? Pero ganyan ang doktrinang inabutan ng ating mga pioneers sa panahon ng 1860s. Particular, itong isinulat ng 1869 ni R.F. Cottrell. Yan ang doktrina. 3 persona sa loob sa isang persona. Samo kayo ng doktrina, hana? Magulo yan. Kaya tinututulan nila. Ito pa, Book of Common Prayer, 39 Articles of Religion, number 1, page 376 ng Anglican. Ito po ay Catholic Creeds. Nakalagay po rito, there is but one living and true God, everlasting, without body parts or passions, or infinite power, wisdom and goodness, the maker and preserver of all things, both visible and invisible. And in unity of this Godhead, there be 3 persons of one substance, power and eternity, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ayan, isa pa, isasabay ko pa ito. Athanasian Creed. Ito, Athanasian Creed naman ito. Ito po ay New Catholic Catechism ng pages 67 and 68. Now this is the Catholic faith. We worship God in the Trinity and the Trinity in unity without either confusing the persons or dividing the substance. Biruin mo, Trinity within the Trinity. 3 na nagkakaisa sa loob ng 3. Abay, magulo nga talaga yan. Yan ang mga tinututulan ng mga pioneers na iba't ibang pananaw ng mga naunang mga Kristiyano na kasabay na umiral ng ating mga pioneers noong 1860s. Kaya makakabasa kayo na yung mga pioneers natin, tinututulan nila yung salitang Trinity sa konteksto ng mga nagtuturo na kakaiba, 3 persons in 1 person. Pagkatapos ay yung Trinity within the Trinity, na gusto nilang ipakita dyan, isang katawan, pero 3 ang mukha. Mukha ng Ama, mukha ng Anak, mukha ng Espiritu Santo. Nakakita ho ba kayo ng Diyosan ng mga Indiano na mayroong maraming kamay? At pagkatapos yung mukha rito, may isang mukha sa kabila, may isang mukha doon sa likod. O, yun ang paniniwala nito pong mga counterpart na mga pioneers, mga leaders din ito na ibang relihiyon. Yun ang tinututulan ng mga pioneers natin. Yung kanilang interpretation ng salitang Trinity. 3 persons in 1 body. 3 mukha, isang katawan. Yun namang isa, 3 persons in 1 person. Yun yan, halos ganyan po ang paniniwala nila. Mga Kristiyano ito. Yun ang tinututulan ng mga pioneers. Pero yung doktrina natin ng Trinity, sa konteksto ng Seventh-day Adventist, iba. Dahil yan ay ayon sa konteksto ng Bible, na merong Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi isang katawan, kundi 3 magkaibang personality, pero iisa ang attributes, iisa ang nature, iisa ang kanilang likas na kalagayan, iisa ang layunin. Hindi sila 3 Diyos. Walang pinagkaiba sa atin yan. Marami tayong mga Pilipino, pero iisa tayo sa pagiging tao. Yan ang ibig sabihin. 3 sila, pero iisa sila sa kalagayan Diyos. Tayong lahat ng mga Pilipino, iisa tayo. Anong ibig sabihin? Iisa ang ating lahi. Iisa ang ating likas. Pero hindi nangangahulugan, 1 piraso lang ang Pilipino. Ganon din ang kadyusan. Sila ay 3, pero iisa ang kanilang nature. Iisa ang kanilang kalagayan. O iisa ang kanilang katangian. Iisa ang kanilang attributes. Ngayon, balikan natin. Iyan ang nasa Bible.
Anong tinututulan ng mga pioneers? Yung hindi biblical teachings na three persons in one person. Tatlong mukha ng Diyos, pero iisa ang katawan. Biruin mo, wala naman sa Bible na ganyan. Yan ang tinututulan nila na Trinity sa panahon nila. Kaya nga kayong mga anti-Trinitarians, aral-aral din pag may time. Huwag banat ng banat. Ha? Alamin niyo kung bakit yan sinabi ng mga pioneers. O ngayon, puntahan natin. Sabi nila, hindi daw Trinitarian yung ating mga pioneers. Sinungaling yan. Hindi ganyan ang katotohanan itinuturo ng Bible. At hindi ganyan ang tinuturo ng ating mga pioneers. Simple lang yan. Pag nakikipagdebate ang mga yan, tatanungin ko, kung may mabasa ako, na yung mga pioneers natin Trinitarians, nagtuturo ng tatlong persona sa iisang Diyos, aaminin mo na mali at kasinungalingan yung mga pinagtuturo ninyo. O kagaya nito, babasahin ko po itong isinulat ni Robert Hare. Alam niyo ho ba si Robert Hare, yan po ay pastor ng Seventh-day Adventist at isa pa ay teacher po yan ng Seventh-day Adventist. Naging Adventist po si Robert Hare noong 1885. At siya po ay naordinahan noong 1888. At siya ho ay pioneering SDA minister. Kauna-unahan ng Seventh-day Adventist. Pioneering minister, administrator, and theological editor, college teacher. Ang ibig ko sabihin, siya ho ay may credential dahil siya ay isa sa mga pioneer ng Seventh-day Adventist. At kasama po diyan, nandyan na ho siya nung magkaroon ng issue ng Godhead sa loob po ng Seventh-day Adventist. Controversial issue ng Seventh-day Adventist tungkol sa Godhead. 1890s to 1930 kasi namatay po si Robert Hare noong 1953. So ibig sabihin po ay talagang yung history ng doktrina ng Adventist ay talagang inabutan niya sapagkat 1953 ho siyang namatay Oh. Ngayon atin pong aalamin kung ano po yung kapahayagan niya. Ito po isinulat ni Robert Hare, Australian Union Conference Record, July 19, 1909. Ulitin ko yung petsa ha. July 19, 1909, Australian Union Conference Record. Buhay pa si Mrs. White at that time. Kasi si Mrs. White namatay 1915. Pero nung isinulat ni Robert Hare yan, 1909, July 9. Naintindihan ninyo mga anti-Trinitarians. Ibig sabihin, buhay pa si Mrs. White nitong kanyang sinulat. At ito'y pioneer, isa sa mga pioneer ng Adventist. Refuted na kaagad yung sinasabi ninyo na wala tayong mga pioneers na nagtuturo ng Trinity. Tingnan ninyo ano sinabi niya. Ang sabi po ni Robert Hare ay ganito. Where Satan cannot lead into absolute unbelief, he will endeavor to mystify so that the belief remaining may prove ineffectual from the confusing of one God and three gods. Ayan yung isa sa mga tinututulan nila. One God in three gods. Ayan. The enemy gladly leads to what appears to be more rational, though not less erroneous idea, that there is no Trinity. Yan yung doktrina na kanilang na sinasabing there is no Trinity. Na ang ibig sabihin nila na there is no Trinity, yung doktrina na there is one God in three gods. Yan, yun yung confusing Trinity na tinututulan nila. And that Christ is merely a created being. Yan. But God's great plan is clear and logical. Pakinggan niyo ito sinabi niya. There is a Trinity, and in it, there are three personalities. Sa Bisaya pa, buto, bungkag, tapos, bingo, yung mga nagsasabing hindi tinuro ng ating pioneers. Sabi ni Robert Hare, 1909, there is a Trinity, and in it, there are three personalities. Ano pa sinasabi niya? Dito ay itutuloy ko na lang kasi ang ating oras napakabilis But this union, ang sabi niya rito ay, umpisahan na muna natin dito. We have the Father described in Daniel 7, 9, and 10, a personality surely.
In Revelation 1:13 to 18, we have the Son described. Ayan, yung mga talata niya, ginagamit natin din yan sa ating pagtuturo. He is also personality. The Holy Spirit is spoken of throughout the Scriptures as a personality. These divine persons are associated in the work of God, but this union is not one in which individuality is lost. There is indeed a divine trio, but the Christ of that Trinity is not a created being as the angels. He was the only begotten of the Father. Palagay ko'y naintindihan ninyo yung binasa ko. Yan ho ay pwede niyong i-research. Australian Union Conference Record, July 19, 1909, na isinulat ni Robert Hare. Naniniwala sila na merong Trinity. Iba lang dun sa Trinity na nag-exist sa panahon nila, na there is three gods in one God. There are three persons in one person. Aba, malabo pa sa sabaw ng pusit yung ganyan doktrina ng Trinity sa panahon nila. Yun ang tinutulan nila. Kasi ang doktrina ng Trinity ng mga pioneers natin, na may Ama, Anak at Espiritu Santo, the heavenly trio, na nagkakasundo sa paglilikha o sa kanilang plano na itubusin ang tao sa kanila sa mga pagkakasala natin. Ano pa? Ito pa. O di isang pioneer na yan. Ito isang pioneer, si F.M. Wilcox. Ano sinasabi niya? Si F.L. Wilcox, ito po ay chief editor po ng ating pong kinikilalang Review and Herald noong 1913. Siya ay kinikilala nating Adventist chief writer and editor. Ito po ang sinasabi niya. Ito po ay Review and Herald, October 9, 1913. Buhay pa ulit si Mrs. White. Kasi namatay si Mrs. White 1915. O, tingnan ninyo ang sinasabi niya. Seventh-day Adventists believe in the divine Trinity. Ayun. This Trinity consists of the Father, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, the third person of the Godhead. Ewan ko lang sa inyo mga anti-Trinitarians. Kung kayo tututol pa dyan, 2 pioneers pa lang yan. Itong na-research ko rito, dahil wala na akong oras kung babasahin ko sa inyong lahat ito ewan ko na lang kung anong depensa ang gagawin ninyo. Kaya kayo mga kapatid ko sa pananampalataya, pag may nagsabi sa inyo na mayroong nagsasabi sa inyo, pastor o ano man dyan, na nagsasabing hindi doktrina ng Adventist ang Trinity, huwag nyo nang patuloyin sa bahay ninyo yan. Nagbibigay ng kalituhan yan sa kaisipan po ninyo. Dahil ito binasa ko, 2 pioneer pa lang yan ng ating pananampalataya. Lalo na itong kay F.M. Wilcox, 1913. Ano sabi niya? Seventh-day Adventists believed in the divine Trinity. This Trinity consists of the eternal Father, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, the third person of the Godhead. Paano nyo ngayon yan sasalagin, mga anti-Trinitarians? 2 pioneers pa lang yan. O paano pa itong iba pa rito na aking babanggitin? Kaya ala na rin akong oras. O babanggit na lang ako ng isa pa para pangatlo. O si A.T. Jones. Itong si A.T. Jones, siya nagturo ng righteousness by faith sa ating mga Seventh-day Adventist. Nagdala ng righteousness by faith message doon sa na naging controversial noong General Conference Session ng Seventh-day Adventist. Kanyang itinuturo po ito. Tingnan ninyo na ito po isinulat ni A.T. Jones sa Review and Herald, January 10, 1899. Nauna pa ito nasulat kay na Robert Hare at kay Wilcox. Ano sabi nito ni A.T. Jones? God is one, Jesus is one, the Holy Spirit is one, and these three are one. There is no descent nor division among them. Ano sabi ni A.T. Jones? Merong ang Ama ay isa, ang Anak ay isa, ang Holy Spirit ay isa. Walang pagkakahati-hati sa kanila. At sila ay tatlo na iisa. Trinity.
Biruin mo yan. Sasabihin ninyong walang sulat ang atit mga pioneers natin at walang doktrina turo na meron Trinity sa Bible. Isang malaking kasinungalingan yan, mga anti-Trinitarians. Kung may pastor sa inyong nanonood na ganyan ang paniniwala niyo, shame on you. May elder na nanonood sa atin na ang paniniwala niyo, anti-Trinitarians, shame on you. Ala kang karapatang maging elder sa loob ng iglesia. Lalabanan mo yung doktrina ng ating mga pioneers at ang ating fundamental belief, nakakahiya ka. Di ba? Now, hindi ako galit sa inyo. I am just expressing, I'm just defending our doctrines. Kaya kung hindi nyo matanggap yan, why are you staying inside the church? You go out. Kaysa sa magdala ka ng kahihiyan sa loob ng iglesia at magdadala ka ng kalituhan sa mga mananampalataya, I'd rather to step out from this church. Di ba? Yan po ang ating masasabi sapagkat ang ating programa 7 bersikulo nagiging sumbungan ito ng ating mga taga-subaybay sa buong mundo at sa ating mga kapatid sa iba't ibang lokal ng ating mga iglesia. Ngayon, kung may mga kapatid kayong alam, may ganyan na nagtuturo sa inyo ng anti-Trinitarian doctrines, sabihin po ninyo sa akin. Sabihin ninyo, i-text lang po ninyo ako, mag-message kayo dyan. Puntahan po namin yan. Maski madaling araw, sasadyain po namin yan dyan. Huwag lang mawala yung inyong kaluluwa sa Panginoon. Ano po? Ito pa, isa. Pinapahinto na ako ng ating mga ng ating technical team. Pero hihingi lang ako ng konti, kahit na additional lang niya, sister, ng kahit na 3 minuto, para sulit itong ating gagawing pulido na pagsagot dito sa mga anti-Trinitarians. Ito pa. Paano yung dami nito? Lalaktawan ko na lang ibang mga signs of the times dito. Ito pa, signs of the times. Signs of the times. Volume 20, number 29, 1894. 1894. Ano sabi rito? Na it presents the Bible view of the doctrine of the Trinity in terms used in the Bible and therefore avoids all philosophical discussion and foolish speculation. It is trustworthy of reading. Ano daw sabi? Yun daw, pinipresent daw ng Bible ang pananaw tungkol sa doktrina ng Trinity sa mga terminong ginagamit ng Bible. 1894. Ano pa? 1892. We believe that it set forth the Bible doctrine of the Trinity of Father, Son, and Holy Spirit with a devout adherence to the words of the Scriptures in the best brief way we ever saw it presented. Signs of the Times, Volume 18, number 22, 1892. Buhay na buhay pa si Mrs. White yan. Hindi pa kayo ipinanganak ng anti-Trinitarians. Ano sabi nila? Yun daw doktrina ng Biblia tungkol sa Trinity ng Ama, Anak at Espiritu Santo with a devout adherence to the words of the Scriptures, kasang-ayon sa turo ng kasulatan. Bago ko gamitin pa yung iba, si J.H. Wagoner, isa rin sa ating pioneer. Ang dami nito. Ang sabi niya rito, si J.H. Wagoner, sa J.H. Wagoner Review and Herald, Volume 22, November 10, 1863, page 189. Kaya ako pinagdidiin-diinan yung mga petsa kasi itong mga anti-Trinitarians na to, ewan ko kung saan pinagkukuha yung kanilang mga referensya. 1863, boy, papropetisa natin dyan. Hindi pa kayo pinanganak, mga anti-Trinitarians na kumakalat ngayon. Ano sabi ng ating isa sa mga pioneers si J.H. Wagoner? Ano sabi niya? Is Christ the Father of the Trinity? If so, how is the Son? Or if He is both the Father and Son, how can there be a Trinity? For a Trinity is 3 persons. To recognize a Trinity, a group of 3 persons or trio, the distinction between the Father and the Son must be preserved. Tinutulan niya ulit yung mga naunang pahayag ng mga naniniwala sa Trinity na kakaiba. Tinututulan niya yung paniniwala na ang Ama siya rin yung anak. Ang sabi ni Wagoner, merong pagkakaiba ang Father and the Son. Sila ay magkahiwalay and this doctrine must be preserved. Ang sabi ni Wagoner. Ngayon, ito pa. Ito po ay Bible Echo and Signs of the Times. Ito isinulat sa Australia, Volume 7, April 1, 1892.
page 112. Ano sabi rito? We as an Adventist understand that Trinity as applied to the Godhead to consist of the Father, Son, and Holy Spirit. These supreme beings we cannot comprehend or measure. There is certainly nothing encourageous in the idea of the Spirit being a personal representative. Hence saying that the Spirit is the representative of the Father and Son does not deny His personality. He occupies in our minds an exalted place with deity as a supreme being. Ayan, nakita po ninyo? Biruin mo, naniniwala po, we as an Adventist understands the Trinity as applied to the Godhead. Kasama po daw yung Holy Spirit, pinakilala na. O ito pa, Signs of the Time, Volume 18, number 22, 1892. We believe that it sets forth the Bible doctrine of the Trinity of Father, Son, and Holy Spirit with a devout adherence to the words of the Scriptures in the best brief way we ever saw it presented. Madami pa po ito. Kaya lang, hindi ko na maisa-isa. Sobrang-sobrang daw ako sa oras. O ano pa sabi ni Mrs. White? Kay Mrs. White naman tayo. Ellen G. White, Signs of the Time. Signs of the Times, June 19, 1901. Hindi pa kayo pinanganak, mga anti-Trinitarians. Ano sabi ni Mrs. White? God says, come out among them and be separate in touch not unclean thing. And I will receive you, and I will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. This is the pledge of the Father, the Son, and the Holy Spirit, made it to you if you will keep your baptismal vow and touch not the unclean things. Ayan, sinisenyasan na talaga tayo. Ngayon, marami pa po ito, mga giliw naming taga-subaybay. Sabi ko nga ho sa inyo, kung ito ipipresent ko sa inyo, okay, binasa ko yung napakaraming libro na yan tungkol sa refuting the anti-Trinitarians, makakalbo ako. Kaya hugo kayong magdadalawang isip o ma-confuse doon sa mga naglilipana ng mga bulaang guro na nasa loob ng iglesia natin na yung iba dyan pinapasweldo pero mali ang tinuturo. Yung iba dyan elected officers pero kontra sa sinasabi ng ating fundamental beliefs. Ang sinasabi ko, shame on you. Ano ho? Kasi nakakahiya kayo eh. Doktrina ng Adventist, tututulan ninyo. Tapos kayo manggagawa ng mga Adventist, leader ng Adventist, tapos doktrina ng Adventist, inyong pinagsasabihan ng masama, doktrina ika ng Katoliko, nakakahiya kayo. Hindi kayo kaisa ng mga pioneers, hindi kayo kaisa ng mga propeta, hindi kayo kaisa ng mga patriarka, anti-Biblia kayo, anti-SOP kayo, anti-pioneers kayo. Paumanhin po do sa ating pong mga kaibigan na medyo na-offend sa ating presentation, pero kailangan ho yan eh. Sabi nga ng isang quotation, I'd rather to hurt the truth than to comfort with the lies. Mas mainam po yung masaktan tayo sa katotohanan kaysa tayo ay hili-hilihin sa kamalian. Ngayon po ay tumatayo na yung ating technical team talaga. Kulang na lang lumundag din sa ating camera para pigilin tayo pero kailangan din naman kasi nating i-present. Ano po, marami pa akong presentation dyan. Sana kung nabitin ho kayo, email nyo lang ho ako, bibigyan ko kayo ng kopya ng ating presentation para kayo ay meron ding depensa sa mga anti-Trinitarians na naglalipa na ngayon sa ating mga Adventist churches. Bago po tayo mag-iwalay, ay ko po na tayo po ay mananalangin. Panginoon po naming Diyos, makapangyarihan po naming Ama. Maraming salamat po sapagkat hindi po ninyo kami iniwanan na walang batayan sa aming pananampalataya. Ipinagkaloob po ninyo ang inyong banal na aklat, ang Biblia, maging ang sulat ng inyong mga mananampalataya na nauna sa amin, upang amin pong gamiting referensya, upang amin pong itas ang doktrina po ninyo sa Biblia, kung sino ang tunay na Diyos na aming kinikilala. O Panginoon naming Diyos, sana po ay naging maliwanag ang aming presentation na ito sa aming mga taga-subaybay. At kung meron man pong mga kaisipan na minsan ay nalito sa kanilang mga naririnig na turo na galing din mismo sa loob ng iglesia, na galing sa mga bulaang mga guro na naglipana sa inyong kawan, O Diyos, ang programa po nawa ng Kapitulo Bersikulo gamitin ninyo upang maproteksyonan ng inyong bayan mula sa mapanlinlang na gawa ng kaaway. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin sapagkat tinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Mga suki po naming taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa loob ng isang oras, kami po ay nakasama po ninyo sa loob ng inyong ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kami po ay humihingi ng paumanhin kung meron kami mga damdamin na nasaktan sa ating pong ginawang pag-aaral, hindi ho namin intensyon. Ika nga walang personalan, katotohanan at katotohanan lamang. Sa pangalan po ng bumubuo ng programang Kapitulo Bersikulo at siyempre po ang ating mga kapatid na nasa likod ng kamera na nagtatatalo na at hihinto ko na ang aking presentation. Ito naman po inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla. Lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all po. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path.